ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Nako. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin. Safe ka na. Ganun lang na yun. Safe ka na. Di ba? Pambihira. Nangyari na nga ho yung suspetsa ng ating mga kababayan na natakot na ho ng administrasyon itong si Marcos Jr., itong si Senator Joel Villanueva. So kumpleto na ho sila. 13 na ho sila. Anytime na mag-special session ng Senado, makukuha na ho nila ang Senate presidency at lahat ng komite diyan sa Senado. Kaya yung inaasahan ho natin na tuloy-tuloy na hearing diyan sa Blue Ribbon Committee, hindi ho mangyayari yun. Pero bago ho natin panoorin ang pinaka-latest na video na yan, itong si Senator Joel Villanueva, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Sa mga nakalipas na araw, marami hong nagpo-post sa mundo ng social media na kung saan sinasabi ng ating mga kababayan medyo diskumpiyado na daw ho sila dito kay Senator Joel Villanueva. Kasi sa kahaba-haba ng naging problema sa Senado, nung nagkaroon ng rigudon, yung kanyang mga pronouncement talagang napakasulido. Tapos bigla hong nag-live itong si SP Cayetano na kung saan sinasabi niya nag-heart to heart silang dalawa nitong si Senator Joel Villanueva at tila bagang pinapahaging niya na matindi ho talaga ang ginagawang panggigipit ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Di naman ulingid sa kaalaman ng ating mga kasama dyan sa PH Update. Kagaya ho natin ng pananampalataya itong si Senator Joel Villanueva. Kumbaga, hindi na, ano ho kasi, yung kay Chis Escudero, talagang wala yun. Ano ho yun? Political survival yun. Meron din naman dito kay Senator Joel Villanueva. Ayoko na yung sugarcoat kasi yung kay Senator Bato de la Rosa, dahig Netherlands ang bagsak niya. Ayoko banatan si Sen Joel. Sa totoo lang ha. Ayoko siyang balagbagin dito. Ayoko siyang talagang bakbakin dito sa PHP. Pero gusto ko lang ipaalala dito sa mama na to na si Senator Joel Villanueva, Senator Bato de la Rosa dadalhin sa The Hague, Netherlands. Si Senator Jinggoy Estrada, nakakulong na siya ngayong mga panahon na to. Ano pa bang maipangtatakot nila sa'yo? Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo, di ba? Kung nag-usap-usap na kayo noon pa man, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, nagpa-presscon kayo, kung sakali ikukulong kami, yan ho dahil sa aming paninindigan. Lahat ng lumabas na statement sa Senado laban sa amin, lahat ho yun pakana ng administrasyon para mapihit nila kami sa gusto nilang mangyari. Panoorin na ho natin itong pronouncement na to ni Sen Joel. No? Nalulungkot lang ho tayo. Akala natin talagang solido yung kanyang paninindig. Ayaw din naman natin siyang batikusin dahil wala ho tayo doon sa kanyang sapatos. Si Chis kasi yung trapo talaga yan eh. Ito medyo matindi-tindi ho sigurong pananakot ang ginawa dito kay Sen Joel. Pero wala na hong mas titindi pa doon sa hindi pananakot talagang tututuhanin na dadalhin sa The Hague, Netherlands itong si Senator Bato de la Rosa. Kaya yung tipong konting kahihiyan lang, no? Yung tipong konting kahihiyan lang, parang wala na ho atang natira dito sa ating mga senador na to. Diba? Yung paninindigan, yung pinaglalaban nila, wala na ho. Ganito na lang ho talaga Pilipinas. Diba? Kanya-kanyang political survival. Wala nang prinsipyo, wala nang paninindigan. Basta, kasi makakaladkad nga naman dito yung buong JIL. Jesus is Lord. Diba? Yung kanilang simbahan. Yun nga naman ang makakaladkad dito kung sakaling makukulong siya. Maraming kinukonsidera, hindi lang yung political survival niya, pati pa yung tawag dito, yung kongregasyon ng JIL. Diba? Kahit na wala nang mas titindi pa doon sa sakripisyong ginawa nitong si Senator Bato de la Rosa. Kaya naman tayo dito sa PH Update, matindi hong pagrespeto natin sa mama na yan. Kahit na alam niya na dadalhin siya sa The Hague, Netherlands, talagang nagpakita pa rin siya dyan sa Senado. Rekta ko tayo kay Sen Joel. Palang araw po sa ating lahat. Nako. Ito po ang inyong empleyado sa Senado. Kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos. Sen Joel, huwag mo nang gamitin yung mga katagang kamanggagawa ha. Yung huling gumamit niyan, kamambubudol pala. Yung si Eli San Fernando ha. Huwag mo nang gagamitin yung kamanggagawa. Ang pangit. Kamambubudol yun. Di ba? Huwag mo nang, wala akong kamanggagawa. Huwag tayo maglokohan, Sen.
Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangad sa sariling karunungan. Yan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Yun. Ito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nagugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat ka ng issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi? May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado Safe ka na, Sen Joel. Safe ka na. Okay na. Okay na. Okay? Huwag na tayong... Alam ko, pare-pares tayong nasa politika dito. At alam ni Sen Joel at alam ng mga kababayan natin dito, hindi siguro alam ni Sen Joel, kagaya natin siya ng pananampalataya. Pero ayoko naman sabihin na isang tabi natin yung ating mga pananampalataya dito. Pero higit sa ating pananampalataya, dapat nandyan yung ating prinsipyo at paninindigan doon sa ating mga pinaglalaban. Ngayon, kung may malaki problema natin dito, Sen Joel, pagpalagay na natin, safe ka na. Next election kaya, ilulusot ka pa. Sa bagay, tapos na ata termino nito eh. ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa katwiran. Bilang aking pamilya, si JIL, at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Aray mo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama, kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos. Nako, yari tayo dyan. Binigyan siguro ng ultimatum to si Joel, Sen Joel, na pagka di ka pa gumawa ng video, di ka pa nagdeklara ng pagsuporta sa mga kabalbalan ng administrasyon na to, tutuluyan ka na namin. Kasi siya na lang hinihintay bago mag-special session eh. Kailangan muna, bago mag-umpisa ang special session, talagang kumpleto yung 13. Ngayon, siguro sa paglabas ng video na to, tuloy na ang special session. At taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa Dari tayo dyan, sunod-sunod Sen at Joel. patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar, na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nakakalungkot ho talaga. Nananatili po ang banta ng isang Super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dago ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libo-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Nako! Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng Nako! ating institusyon.
Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Nako, Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. nako. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilang. Safe ka na. Ganun lang na yun. Safe ka na, di ba? Pambihira. Na nakakahiya para sa mga kapatid nating ika nga kagaya natin na pananampalataya. Parang wala hong walang yung tipong asan yung pananampalataya mo? Asan yung faith mo? Di ba? Plunder case lang, di ba? Graft case lang. Di ba? Pambihira, oh. Ang hirap po kasi dito, pastor itong kaya yung standard na pamantayan na ibinibigay natin dito kay Senator Joel Villanueva, hindi naman ho kagaya ng mga pamantayan na ibinibigay natin sa ibang senador. Iba ho yan eh. Kasi ano ho yan, kumbaga talagang ikaw ilinaan mo ang buhay mo para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tapos dito lang sa isa na to dahil sa plunder case lang, titiklop ka. Ano yung mga lumalabas na balita ngayon? Talagang tutuluyan daw ho siya. Nakahanda na yung plunder case. Di ba? Kaya kailangan mabilis pa sa alas 4, gawa na siya ng video. Nakahanda na daw yung graft case. Ngayon, ang bali-balita, kahit na daw yung graft talagang tutuluyan yan para hindi masyadong halata. Pero yung plunder, hindi yan itutuloy sa kanya. Yung graft, dahil bailable yon, tutuluyan sa makakapag-bail siya doon. Pero yung graft, yung graft, tutuloy, yung plunder hindi na. Nakakaya ka, St. Joel. Nakakaya sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Di ba? Iba yung pamantayan na ibinibigay sa'yo. Especially yung mga viewers ko dito na mga Kristiyano. Si St. Joel. Ika nga yung pananampalataya niyan saka yung prinsipyo at paninindigan hindi kagaya ng ibang mga senador. Pero dito sa mga sinasabi mo na to, parang ang pinapakita mo parang palipad hangin lang lahat ng sinasabi mo. Script nila yan magtrabaho na tayo. Papasok ako sa pagka nagkaroon ng special section. Di ba? Pagka pumasok, automatic na yun. Pambihira, oh. Lalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Ang nakakatawa ho niyan nito, pagka matatapos ng administrasyon na to, siguro hindi gagawin to ni St. Joel, nagkakandara pa sila para pumasok sa lineup nitong si BP Sara. Yun ang nakakatawa dito. Di ba? Lahat na nagbabaliktaran na to, lahat ng mga nagduduwagan, na duwag dito sa administrasyon na to. Pag nagpalit ng hihip ng hangin, kung sino pa yung unang nagbaliktaran ngayong mga panahon na to, sila pa yung una sa pila para maisali sa lineup nitong si BP Sara. Pambihira. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas. Lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Yan yung script nila, St. Joel. Yan yung script nila. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat,
patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at Pala ka dyan. Ang sigurado dito, St. Joel, safe ka na ngayong mga panahon na to. Ang sigurado dito, yung plunder case mo, hindi ka na makukulong. Makakapagpiyansa ka doon sa graft case mo. Diba? Yun lang naman importante sa kanila eh. Yung kanilang mga personal survival. Yung kanilang mga political survival. Pero para sa mga, para sa sambayan ng Pilipino yung ginawa mo na yan, St. Joel. Ngayon, sige, may dahilan na tayo para magkaroon ng special session kasi yung kung ang gagawing dahilan lang dahil para ma-formalize yung leadership change sa Senado, parang ang babaw ho nun. Sinasabi ng mga eksperto, parang hindi mangyayari. Pero dahil sa nangyari nga na yan dyan sa Jensan, meron na talagang matibay na dahilan para magkaroon ng special session. At kung sakaling magkaroon ng special session, base sa mga pronouncement na yan ni St. Joel, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kumpleto na ho ang 13 ng Malacanang dyan sa Senado. Rekta ho tayo dito kay Prof. Clarita Carlos. Kakalungkot. Itong si Prof. Clarita, minsan sumusundot din ho ito. Pakinggan ho natin. Pambihira. Yung patok, you disagree. Yung patok, you agree. Kala ko yung dating senador na kakilala ko, may putok yun. Meron na pag-usapan. Off the air, ikikwento ko sa inyo. Hindi ko kinaya, Attorney Yung patok, Jess. you don't agree. So you have to show it like that. Pagkapatok, You agree. positive. Okay. So you will comment on each of the headlines for the week. So we'll go on to the number 1 headline. Headline number 1. Senator Gatchalian, kinilalang Senate President ng Malacanang. Ang Supreme Court naman, dinismiss ang petisyong kilalanin ng unang sesyon nito. Naku! Ang nakalilitong pwesto at sino ang may hawak nito? Senate Presidency, patok o putok? Okay. Pero before we go to that patok o putok, si Senator Sherwin Gatchalian, di ba girlfriend niya dati si Bianca Manalo? Bakit ngayon parang wala silang love life ngayon dahil may dinideny ngayon si Bianca Manalo, di ba? Pareho silang single ngayon. Oo. Kaya happy, dapat silang pareho. Malayo pa naman ang Valentine's. Oo, wala muna tayong deny. Independence Day ngayon. Independence Day silang dalawa. Malaya sila sa pag-ibig. So, pwede sila mag-deny muna. Anyway, Professor, Doktora, Clarita Carlos, yung nabanggit ko kanina, yung away sa Senado na yan, yung Cayetano Block, Gatchalian Block, ano po ba epekto nito sa ating bansa natin, sa ating kalayaan? Patok ba to o putok sa inyo? Yeah, I think it would be the blue. Patok. Mainly because it's something that should really concern us. That yung parang musical chairs nila. And I think Marichu, Ed, and Jess, is all because the political party system is broken. And therefore, every position of every senator would be their own individual decision. Meaning it is not a party line. But if it were a party line, I don't think what is happening right now in the Senate will happen. Correct. And one of the pluses here would be that this will be really an opportunity to push the parliamentary system. If you have a parliamentary system, the kind of thing that is happening in the Senate right now, which is so unacceptable, will not happen. Pero I sense na parang tsa-tsa na yung tinutumbok mo. Pero mamaya, pagpatuloy mo yan, Professor. Attorney, Ed. Well, siguro parang patok na putok na rin, hindi ba? Because on the one Pwede na hand, middle ground. pwede naman gitna ito. Kasi on the one hand, patok ito on the part of Malacanang because obviously, syempre, nag-gravitate ang Malacanang sa Gatchalian-led group, which makes sense for the purpose of conducting the impeachment, for the purpose of tackling issues which I think Malacanang has interest in. Then malaking bagay na si Gatchalian ang kinikilala nilang Senate President. But on the other hand, this is a justiciable controversy because you have to understand that only the Supreme Court can actually make a ruling on this. Ang problema lang natin, hindi ba meron teacher na nag-file ng petition? But obviously, walang legal standing daw. kasi kumbaga hindi naman siya yung nasaktan. Pero taxpayers' money. Ang taxpayers' money kasi siyasampa mo lang yung petition concerning issues relating to paggastos ng pera. Halimbawa, mga infrastructure projects. So you can basically question that before the Supreme Court. Pero yung issue na ito, it is something that is only within the province of any senator affected who could actually act on this. So dapat supposedly,
si Senator Cayetano ang I think ang mag-file dapat ng petition. Pero syempre ayaw niyang gawin niya, ayaw niyang i-give up. Tandaan mo nung nung speaker yan, minsan nang dininay ni Peter si Lord. Alam mo yan, hindi ba? So I would not be surprised if he would continuously deny the Gatchalian-led group. Ang problema, ayaw niya magsaba kasi ng petition because if he would do that, it's as if recognizing that there is presumption of regularity on the actions taken by the Gatchalian-led group. Pero ito ang aking nakikita rito. Mariresolve ba ito? Hindi dahil sa Supreme Court. Mariresolve ba ito? Kasi naniniwala ako because of horse trading and negotiations going on. Merong mga ilan, may isa ako nakikita na nalilipat na dito sa grupo ni Gatchalian. Hindi lang 13, hindi lang 14 Senator. I have to emphasize that Malacanang really has to expend all effort to making sure that when it comes to the impeachment, they'd be able to actually secure that 16 votes needed. Do you agree, Professor Carita? Well, I don't know. The numbers are so mercurial, you know. They're moving, and because I don't have the inside info like Ed, I really don't know. As I said, each one of the senators will really Tama. decide on the basis of their own personal interest, Okay. not a party interest. Kasi ma'am, di ba, if I may say, we have a weak party system eh. Yeah, parang yun yung Kaya tubig. walang loyalty, walang party loyalty eh. Si Attorney Jess, what can you say? Pareho silang patok. Para lang na maiba. Maiba ka Diba? lang. Di ako yung putok. Putok. Kasi if the statement is nakakalito ang leadership sa Senate, in my view, that is putok, negative. Because sa totoo lang, dapat wala namang kalituhan. Meron lang nagpapalito, meron lang nag-i-insist na mali yung isang block. And with all due respect, syempre, kana Senator Alan Peter Cayetano, sila yung mali. Tingnan lang natin. Sino yung nasa panig ni Gatchalian? Malacanang recognizes Gatchalian. The House recognizes Gatchalian. IBP recognizes Gatchalian. Wala pa muna sa Supreme Court. Kasi nga, iba yung issue dun sa petition, di ba? Dagdag mo yung civil service at land bank. Tanungin natin yung mga nagre-recognize kay Gatchalian kung di sila nakatanggap ng maleta, di ba? Baka karamihan ng mga nagsasabi na yan na ika nga kinikilala nila itong si Win Gatchalian bilang lehitimong liderato dyan sa Senado. Tanungin natin sila, baka sila nakatanggap din ng maleta. Yun lang naman yun, di ba? Bank of the Philippines. Civil Service Commission and Land Bank ang pumirma ng mga payroll, tsaka MOOE, si Gatchalian. Sino nag-recognize kay Cayetano? DDS vloggers, mga sarili niyang staff. Aray ko. Parang sinong bigati nang nag-recognize kay Cayetano. And unfortunately for Alan Peter, kanina lang, Independence Day, andun si Presidente, sabi niya, Senate President, pro tempore, Win Gatchalian. Sabi ni Win Gatchalian kay Speaker Boji D, kita-kits. Sa SONA, sabi ni Speaker Boji, yes. Magkita tayo sa SONA. So paano yon? Kung Senate President ka, paano ka makakaupo sa likod ni BBM? Pagdating ng SONA, dapat sa kaliwa si House Speaker, sa kanan si Senate President. Sinong papaupuin doon? Obviously, it will be Win Gatchalian because the House recognizes Win Gatchalian, the President recognizes Win Gatchalian. So, ibig sabihin, pag nire-recognize ka ng Malacanang, ikaw ang valid? That's basically what you're trying to say. Not necessarily Malacanang alone. Yeah. So, sige. Nayari doon si Jess Palsis. Magaling yan si Ed Chico, mahusay mo. Sama mo na yung... All the branches of government. All the branches of government. Plus independent Anong legal constitutional basis noon? Tatanungin natin dyan sa Diba? man on the street. Kasi alam ko dapat Korte Suprema pa rin ang magdedesisyon. Tatanungin natin, man on the street, we have a video on that. Roll the video. Sagutin niyo yun pagbabalik. Man on the street. Chico. Sagutin ko, ako tinatanong ni Attorney Ed eh. So first, we have to recall sa Avellino versus Cuenco, President Quirino also recognized Cuenco. Yes. And it was noted by the Supreme Court in the case of Avellino versus Cuenco. So, I agree with Attorney Ed that recognition by the other branches alone does not give legal effect. But the fact that other branches recognize under Avellino versus Cuenco, IBP, Malacanang, House of Representatives, CSC, Land Bank, they're following the Supreme Court ruling na in Avellino versus Cuenco, 12 versus 23 or 12 out of 23 is valid quorum. And therefore, that is the status quo. So alam naman ni Professor Clarita Carlos, meron tayong concept ng de facto and de jure. Yeah. Oh, yeah. De facto, And it de is jure. Gatchalian who is under control. De jure, he has the legal basis under Avellino. And hindi nga nagpa-file si Alan Peter. So, tama si Attorney Ed, ayaw mag-file ni Alan Peter because I agree with him, in my view, pag nag-file si Alan Peter, he will be like Avellino.
Yeah. The first one to file the case loses. Kasi si Avelino nag-file noon, siya din ang natalo noon. Tatanong ko si Doktora Carlos, sa national security weighing things, ano po epekto ng ganitong klaseng may Senate of the Malacanang, Senate Senate of the Philippines. Senate of the Philippines. Versus Senate of the Malacanang daw. Kasi unang-una, the public is not a monolith, meaning, it's not cast in one stone. So you have different publics. But if you ask me as a political scientist, I really get so irritated with this thing. In fact, this morning somebody wanted to interview me about that, and I said, hindi ko yan sinusundan, yung Iran ang sinusundan ko, so you cannot interview me. Global perspective. I was being facetious, of Yes. course. The point is that, yes, why don't you decide this? I'm not a lawyer, but Ed here and Jess, the Avelino versus Cuenco. Yeah. That one tells you that, in fact, the number that you will reckon, the majority from which you would reckon it, would be the one present and voting, isn't it? No? So in this case, it would be 22. So I was also following the Dean Santa Maria position. So yes, what would be its effect? Alam ka naman kumontra yang si Prof. Clarita Carlos, bata yan ng Malacanang. It's really continued alienation of our people. Alienation means, nakita mo yung sinasabi ng man in the street, we're so powerless. It seems we're meaningless, no? Yes. So palaging sinasabi ko sa kanila, no, please continue to hope kasi ilang hininga na lang, 2028 na. And you people, sabi ko, you will decide the face of our politics, the Migency, isn't it? Yes, Because they yes. constitute the bulk of the voters. But if they don't go to the polls, wala silang karapatan na magreklamo. Wala silang say. Whatsoever. Sa politika, Marcho. pag hindi sila magano. Yes. Go to the polls, no? And magsabi kayo ng damdamin ninyo, hindi yan, andyan lang kayo, reklamo na reklamo. Magpapabenta ng boto, yung mga ganyan. Vote buying. Yeah. Dito lang po, ma'am. Pero gusto ko lang sagutin yung issue, no? Ang gusto ko lang kasing sabihin at the end of the day kasi, I think the Gatchalian-led group should actually be seen as the existing majority right now, precisely because under the rules of court, we have such a thing as presumption of regularity. It has nothing to do with whether or not Malacanang is backing it up. Because at the end of the day, it presupposes, pagkakampi mo yung Malacanang, so ikaw talaga dapat ang valid. The Avelino versus Cuenco case kasi is an old case. And in fact, initially when it was filed in court, dinismiss siya ng Korte Suprema. Kasi sabi ng Korte Suprema, lahat ng issue pertaining to internal rules and procedures of the Senate are considered political question. Kaya lang ito naging problema kasi sa Avelino versus Cuenco. Alam mo ba, sa sobrang gulo nila, nagbabarilan yung mga tao, naghahamunan sila, naghahamunan ng suntukan, there was so much chaos. So ang sinabi ng Supreme Court, sagutin na natin. And the Supreme Court has actually given a lot of factors to consider the Cuenco group as valid. Yung unang-una doon, ang sabi ng Supreme Court, kaya pumayag kami sa 12 kasi nag-umpisa sa yung hearing, yung session nag-umpisa 22 sila. Yes. So it presupposes may quorum yung 12 continuation. Okay. Pangalawa, Continuing body in Senate. Pangalawa, tama yung sinasabi ni Jess, kinilala siya ng Malacanang, but the Supreme Court is not saying dahil kinilala siya ng Malacanang, siya na. Naging factor yun precisely because sa kaguluhan, yung pagkilala ng Malacanang, ginamit lang na reason to resolve the chaos. Okay. Number 3, naniniwala kasi ang korte na kung magkakaroon ng quorum, ang mananalo din naman talaga ay si Eventually. Cuenco. And gusto ko lang din linawin because you have to understand that under the 1935 Constitution, ang provision kasi sa 1935 Constitution, the Senate will elect its Senate President. But in the 1987 Constitution kasi, it's a lot complicated because the election of the Senate President should be determined by majority votes of the entire Senate membership, which is 24. So ano yung point ko? Tingnan mo yung ginawa nila Gatchalian. They couldn't even elect Gatchalian as Senate 12 plus President. 1. So ang problema natin ngayon, we have an Avelino versus Cuenco case which still exists with respect to issue on quorum. But with respect to the election of the Senate President is somehow not necessarily implied by repealed, but somehow determined by the 1987 Okay. Constitution. So I go back to my earlier premise. At the end of the day, it should really be determined by the Supreme Court. Kaya lang si Peter ayaw ngang magsampe. No. Alam mo naman si Peter, hanggat kaya niyang mananatili siya talaga. Okay. Hindi On ba? that, Kung presidente nga siya ng homeowners namin, malamang siya nalagay din ng presidente. Ako na magde-decide. Let's go to headline number 2. Headline number 2. Team ng private prosecutor na harapin ni VP Sara sa impeachment trial na hard launch na. Ang listahan ng private prosecution. Patok o putok? Naku, yeah. Start off with Doktora Professor Clarita Carlos. Ano po ito Yeah. sa inyo? Patok o putok? Yeah, I think this is patok because, well, it's part of the rules on impeachment.
that they would really put together all the resources. But, you know, realistically speaking, as a political scientist, I think it seemed like they're just going through the motions because the numbers are not there. And everybody knows that. But yes, let them go through the motion and be done with this. Ang daming kailangang batas na dapat nilang iayos, no? Yeah, get done with this. Alam naman natin that wala yung numbers, di ba? Are you Numbers not satisfied there. with the faces of these private prosecutors, the volunteers? No. I don't know them because because of the noise, Marichu, no? Like ako, before I go to sleep, I make sure I don't watch Al Jazeera and Gaza and everything. Kasi naguguluhan yung brain ko eh. I watch cartoons, believe it or not. Yung cartoons ng time ko. To distress yourself. Yeah, para happy yung disposition ko and it's Ma'am, parang easier cartoons din naman yung Senate. Ano? That's a different one. Yeah. So, Then yun Netflix nga. series. But again, just to stress that we don't like what is happening. Okay. And let's also make a determination of what we like in Okay. 2028. Attorney Ed, patok o putok sa iyo yung mga private prosecutors na pinreset nila so far? Well, siguro, patok at putok din. Again, Middle. hindi naman siya middle. Actually, kasi hindi ko din naintindihan kung paano ko iboboto yung patok or putok. Because there's actually so many shades of gray. But at the end of the day, they have to get this over and done with. Alam nyo kasi, impeachment, whether we like it or not, is a numbers game. Yeah. So kung may bilang ka talaga, there's no way you can actually convict the person subject of the impeachment proceeding. However, at the end of the day, their votes would still be based on some semblance of legitimacy or some concrete pieces of evidence. Ano ibig sabihin? But we're talking about the private prosecutors Ayun nga, and yung private- volunteers. Hindi pa ito yung Yung ano pa, oo. So parang pinalabas mo, mali ako. Ang dami ko nang nasabi, mama. Nakakaya sa televiewers, mukhang bobo. Kasi ang dami mo, on Ano one ito? hand, on the other hand, para Oo. ka-economist maraming hands. Ganun ba yan? Tapos yung mga pinang... Anyway, well, yung sa private prosecutor, mandato yan ng mandato kasi yan ng... Kasama si Kapunan, Lord Oo. Kapunan. Siyempre, alam mo naman si Kapunan, kahit wala kang kaso, pwede kang hanapan. So, mahusay na lawyer naman talaga yan. Oh, my. So, but seriously, yung private prosecutors kasi nakasama naman talaga sa proseso. At ang pagpili ng private prosecutors would have to be based on the trust and confidence reposed by the... Prosecution, House prosecution. The House prosecution. At sa tingin ko, yun yung mga kaibigan nila. Although mas patok yun kung akong sinama. Wow! Si Attorney Falsis. Hello, Congress. Pwede nyo pang kuning spokesperson. Spokesperson daw, Attorney Ed Chico. Pero yung sa akin yung sa private prosecutors, syempre sa akin patok. It's because yung mga lawyers ni VP Sara is an old and reputable law firm. Yeah. Fortune Narvasa Salazar. So, bigatin yan. 16 sila, no? Yes. And din yung kay VP Sara, di ba? yeah. So, syempre, ang House, while magagaling na lawyers sina Pong Jervy Luistro, Yeah. Laila De Lima, former Secretary of Justice, Chel Jokno, pro bono lawyer yan, human rights lawyer, they still need yung mga active litigators. And itong kinuha, Pekka Bar, tsaka Kapunan, led by Attorney Lorna Kapunan, they're very much experienced. So, pwede nilang tapatan yung galing ng FNS or Fortune Narvasa. And we have to note, itong mga lawyers na to, they're very important kasi dati nung si Serafin Cuevas versus yung isang private law firm din, yung kana Poblador Bautista, they have to keep toe-to-toe in terms of cross-examination, direct examination. So sa akin, patok kasi magagaling tong mga kinuha ng House. Ako, ang fear ko lang dyan, baka magkaroon ng reprise ng K-ERAP impeachment trial. Yung private ano ibig prosecutor. sabihin? Yung private prosecutor, sila yung nag-walk out. Di ba? Yun ang fear ko dyan sa mga private prosecutors. What do you think, Doktora? Oh, I can't recall now what had happened that time. I remember this is something to do with an envelope that Yes, they yung wanted second to envelope open. na ayaw yeah. ma-open. Well, that's just my problem as an ordinary citizen. Why things, very serious things, are being determined by theatrics. Yeah. Tama, And kasi tayo, may fiesta mentality din tayo. No? We applaud all these things. And tayo din may kasalanan, di ba? So I don't know. I hope they don't do that. No? Tapos may fear pa ang Attorney Ed Chico na hindi mag-appear si VP Sara.
Which of course, at the end of the day, option niya yan. But it actually wouldn't look good on her. Ano? Yeah. Dapat tandaan natin sa impeachment, ang may burden of proof dito would be the prosecution. That's actually very, very clear. Kagaya nga na sinabi ko, it's a numbers game. Yun, pwede ko na ipasok to. Yeah. Kagaya nga na sinabi ko, impeachment is a numbers game. So whether you like magaling it kay or Francis not, yan. they would basically vote based on party loyalty or based on kung kanino sila sasama, so may vested political interest sila. But of course, their decision would also be based on some semblance of legitimacy. And number two, should also be based on some pieces of evidence that they can basically use to buttress their votes that they may cast. Ang problema, kung hindi mag-a-appear si Sara Duterte, it wouldn't look good on her. Pero kung makakapag-appear siya halimbawa, sa itong mga senaryo, what if, for example, maganda at solid ang ebidensya ng prosecution, so kahit gusto mo sanang i-acquit siya, but if the pieces of evidence are overwhelmingly against her, then mapipilitan kang bumoto ng conviction. And vice versa din naman. On the other hand, if the prosecution would come up short in terms of really... Mahina, Exactly. oo. And the defense would be able to rebut all these allegations, then yung mga swing votes na tinatawag, swing lilipat votes. naman sa kabila. Kasi Yun. sigurado lang naman akong boboto ng Galing talaga tong conviction si, kay Sara kahit anong mangyari. Si Kiko, for example, si Bam, si Ako, meron Lisa. sila, ano, On kilala. the other hand naman, di ba? Si Attorney Jess Passos, boboto. Ano? To Boboto convict. ako? To convict. Eh, hindi naman ako senador. Oy, sabi mo tatakbo kang senador. Si Senator Jimmy Bondok, mas magiging senador Hindi, pa yan kaysa sa akin. sinabi mo tatakbo kang senador. Hindi ka mananalo, pero sinabi mo tatakbo. Ikaw nagsabi niya, hindi ako mananalo. Ako ako nanalo. Sa attorney- Babalikan natin si Atty. Ed. Ay, Diba si Masama Attorney din, Jess? congrats. Nagkatatanong si Attorney Jess. Di ba mayroon nagpo-float na maging presiding officer sa impeachment trial, either Kiko Pangilinan, Senator, Or Cheese. Cheese Escudero. Escudero. Your best friend. Yung best ikaw lagi na best friend ko. Bakit you, So, who do you think would best fit as presiding officer? Kasi Senator Gatchalian, hindi naman siya legal daw. So, he's ready to give way. Actually, there are pros and cons for having a lawyer and not having a non-lawyer. Ako, I would actually prefer si Senator Win Gatchalian to Yeah. preside. With all due respect, of course, I support Senator Kiko. Sabi mo, BFF ko si Senator Cheese. Hindi naman totoo. But I would prefer Senator Win Gatchalian kasi I think it's time to laymanize Yes. the impeachment trial. No? Hindi naman kailangan lawyer ang nagpe-preside because the Supreme Court and us lawyers, na pag-aralan namin yung impeachment, it is not strictly legal. Yes. It is quasi-judicial, quasi-legal, but it is also quasi-political, quasi-administrative. Yeah. So even Sui the lawyers generis, oo. and the people Ang bottom line dito, Falsis, Becky ka pa rin. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Ang ano lang dito, at ang isa pang sigurado dito, safe na itong si Senator Joel Villanueva, no? Congratulations, Sen Joel, no? Hindi ka ika nga safe ka na ngayon nakangiti na si Sen Joel. Di naman ngingiti ng ganyan yan, di ba? Di ka naman ngingiti ng ganyan kung di ka pa safe, di ba? As always, maraming salamat. Natin Pilipinas, pambihira.